Ngayong araw mga bro, sa panibagong vlog, may gusto lang ako share sa inyo. Tungkol nga pala ito sa package type air conditioning system sa aming high voltage room. Dahil kung mapapansin nyo sa display, 28 degrees ang kanyang temperature. Pero tuloy-tuloy pa rin gumagana ang compressor at hindi niya naabot ang set temperature. Kaya ang ginawa namin, kumuha na agad kami ng refrigerant cylinder sa aming accommodation machinery room at dinala namin ito sa aming high voltage room. Medyo malayo-layo nga lang pala ito mga bro, kaya tulong-tulong kami ng aking mga kasama dito sa aming barko. Ang refrigerant nga pala na ito ay 407C. Nang madala namin ito sa high voltage room, tinimbang muna namin ito para malaman namin kung ilang kilo siya. Ginamitan nga pala namin ito ng weighing scale. Kung makikita nyo, tulong-tulong kami dahil medyo mabigat ang cylinder na ito. Medyo puno pa siya mga bro. Nang matimbang namin ito mga bro, umabot nga pala ito sa 80.7 kg. Bali, pakita ko lang din sa inyo kung gaano kalaki ang aming high voltage room. Medyo malawak lang din siya ng konti at nandito lahat ang mga air circuit breaker ng aming high voltage. Ito nga pala sa parang Jeffrey. Ito nga pala ang pressure gauge mga bro. Ang low pressure side at ang high pressure side. Medyo okay naman ang mga pressure niya at ito naman ang temperature ng cooling water inlet and outlet. Bale, ito nga pala yung flow diagram ng package type air conditioning unit sa aming high voltage room. Meron nga pala itong 5 component. Number 1 yung compressor, number 2 yung water cooled condenser, number 3 yung filter dryer, number 4 yung expansion valve, at number 5 yung evaporator coil. Kung napansin nyo yung supply temperature, 28 degrees, insufficient cooling, low refrigerant ang naging cause. Kaya magcha-charge kami ng refrigerant. Ito nga pala yung charging port, yung may box na kulay pula. Gumamit nga lang pala kami dito ng low pressure na hose na kulay blue. At ginamitan namin ito ng reducer dahil yung sa cylinder head bottle, hindi parehas yung fittings ng hose at ng cylinder bottle. Bali, kung makikita nyo, ito nga pala ang supply temperature niya, 28 degrees. Habang kinokonect namin ang fittings, inayos na maayos ang connector nito para hindi magkaroon ng leak at hindi pasukan ng hangin ang hose. Makikita nyo, inayos ng maayos ng aming electrical officer. Tapos binuksan niya na ang evaporator side dahil makikita dito ang charging port. Dito kami mag-charge ng vapor refrigerant. Bali, gaya ng lagi namin ginagawa, kapag nag-charge kami, nagpa-purge muna kami dahil ang hose lagi yung may naiiwang hangin. Kaya binuksan niya muna ng konti bago ito i-lock ng maayos. Kung makikita nyo, ginamitan niya ito ng plies para mahigpitan. Ito nga pala yun, yung pinaka-charging port. Dahan-dahan lang ang aming pag-charge at minomonitor namin ang pressure gauge ng low side at ng high side. Habang nagcha-charge kami, binabantayan din namin ang timbangan kung ilan ang na-charge para malaman ng maayos kung okay na ba at tama na ang i-charge namin na refrigerant. Kung makikita nyo, sinulatan ng maayos ng aming electrical officer na 80.7 ang cylinder bottle para malaman kung ilan ang naikarga after namin magkarga ng refrigerant. At minomonitor namin ng maayos ang low pressure gauge at high pressure gauge para malaman din namin maayos kung okay ang system. Dahil hindi din pwedeng ma-overcharge dahil magkakaroon din ito ng problema kapag nag-overcharge kami mga bro. Kaya dahan-dahan lang itong tina-chargean ng aming electrical officer. Hinahawakan niya rin ang compressor dahil umiinit ito mga bro. Nang maging okay na nga ang supply temperature, kung makikita nyo, 25 degrees na siya, nagta 24 degrees na. At normal din ng low pressure gauge at high pressure gauge ay hindi na nag-charge ang aming electrical officer. Bali, sinaraduhan niya na yung refrigerant bottle. Nang maklose na ang refrigerant bottle, tinanggal niya na rin ang hose sa charging port at binalik ang cap nito. Bali, hinigpitan pala ng aming electrical officer yung pinakang cover
ng charging port dahil maaari itong magkalik or matanggal dahil sa vibration. Nang matapos nga pala kami mag-charge ng refrigerant, sinaraduhan na rin namin ang evaporator side. Tapos tinanggal na ang hose sa refrigerant bottle at yung connector tinanggal na rin namin ito mga bro. Matapos nga itong matanggal ay minarkingan ulit kung ilan na lang yung naiwan na refrigerant dito. Ang naging remaining nga pala nito is 79.8, almost 0.9 kg ang aming naikarga. Kung makikita nyo sa aming weighing scale. Sana nagkaroon kayo ng idea mga bro kung paano magkarga ng refrigerant sa package type air conditioning system. Ang video nito ay para sa mga baguhan at nagbabalak mag-electrician sa barko. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking mga video. Sa mga nagsishare ng aking mga video, maraming salamat sa inyo. God bless, ingat kayo palagi.